Guys, nandito na ulit ako sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo para itulog yung aming problema. Sa pangalawang pagkakataon, naka-schedule kasi kami ngayon ng October 6. Ngayong araw na ito ang schedule namin para makausap ng personal si Senator Rapi Tulfo at maitulog yung aming reklamo. Kaya nga alis guys, babalik ako. Guys, nandito ulit kami sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo. Ang problema, may sinusunod na protocol, yung no vaccine, no entry. Patas ito guys ng mga komunista para ang mga tao hindi talaga makadulog sa kinauulan. Kamukha nito, halos lahat kami walang bakuna. Hindi na kami makakain ng tulong sa gobyerno. Schedule namin ng pag-aarap ngayon guys. Nagpunta kami nakaraan, April. Tapos ngayon schedule namin ng October 6 para ilapit yung reklamo namin kay Senator Rapi Tulfo. Papakita ni Tulfo na hindi ko sa'yo. Ay, hindi ko na dito nakapilit eh. Hindi pa, yaman lang muna. Ito ang mahirap guys, itong batas na ginawa nila. Batas ito ng mga komunista para ang mga tao malimitahan ang paglapit sa pamahalaan. No vaccine, no entry. No vaccine. At abay nyo guys. At alamin ko pa ang iba pa. Ito guys ay Mandaluyong. Tanggapan ng Channel 5 mismo kasi Senator Rapi Tulfo. Guys, dito na kami sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo sa Channel 5. Mandaluyong daw ito Mandaluyong City. Para ilapit yung aming hinaing at reklamo. Dahil pinaalis kami ng NHA, yung National Housing Authority. Sana guys, matugunan at ma-actionan kami ni Senator Rapi Tulfo. Ang daming tao guys. Kanina pa kami rito madaling araw. Lahat yan, mga nagrereklamo, iba't ibang mga problema, dinudulog nila. Salamat na lang tayo guys sa Diyos dahil merong nag-iisang senador na tumutulong sa mga katulad natin. Kung wala ang ahensang ito guys, kawawa tayo. Alam naman natin, ang pamahalaan natin ay bungol, patay na lukan. Napakaigpit pa guys, may protocol na sinusunod. Kailangan daw may bakuna. Pag walang bakuna, no entry. No vaccine, no entry. Guys, ang batas na to guys, batas ito ng komunista. Dapat sa China nila ito pinatutupad, hindi sa bansang ito. Demokrasya itong lupa ko guys. Kaya alam natin magawa Sila nagpapatakbo Sunod na lang tayo, hanggang ganun na lang. Guys, at nabayanan niyo yung pagbabalik ko. Para doon sa detalye, doon sa lakad namin ni Senator Rapi Tulfo. Ako si Jesse Boy guys, at ito ang aking technique. Guys, nandun na si Dindo yung kasama namin. Siya kasi yung may bakuna guys, kaya siya yung pinapasok ng gwardiya. Kami guys, hindi pa, maghihintay pa kami. Hindi pa namin alam guys kung ano yung magiging resulta, kung makakausap pa namin ng personal ngayong araw na to si Senator Rapi Tulfo. Ganito karami guys na nagre-reklamo sa tanggapang ito. Hanggang doon pa yun guys sa kabila Lahat yan guys humingi ng reklamo. Ando na si Dindo, nakapasok na. Nakapasok na? Hintayin na lang natin kung ano yung magiging resulta doon sa ano niya. Mahirap kasi ito, wala tayong mga bakuna Akala ko ba pwede tayong pumasok? Hindi pa, malalaman natin kay Dindo kung ano yung tugon. Kung papapasukin ba tayo kahit walang bakuna. Ito na yung resulta sa nilapit namin kay Senator Rapi Tulfo. Nonsense to guy. Galing na kami sa ahensya ng gobyerno. Ang naisa na namin makausap ng personal si Senator Rapi Tulfo regarding to sa nirereklamo naming notice of cancellation ng NHA.
Kasi meron kami 3 notice of cancellation. Kaya kami lumapit sa tanggapang ito. Ito guys, ito, ninirepair kami kay Joben Tay, yung general manager ng NHA. Pagdating doon, gigisahin lang kami ng mga taong ito. Pagkatapos wala rin mangyayari. Akala ko si Senator Rapi Tulfo ay para sa masa. Hindi pala. Para sa politika rin pala. Uwi na kami. Sa tanggapan ni Senator Rapi Tulfo, bigo kami guys. Dahil sa protocol, hindi ako nakapasok sa tanggapan niya. Ito ang masama guys. Ang batas na protocol ay batas ng mga komunista. Nililimitahan nila paglapit ng mamamayan. Sa ngayon guys, higit sa kalahati ng mga mamamayang Pilipino ang walang vaccine. Sa makatuwid, hindi na sila makakalapit sa gobyerno dahil walang bakuna. Ito ang dahilan guys kung bakit nila pinatutupad ang salitang protocol na batas ng komunista. Eh yung kasama ko, hindi marunong masyado sa batas. Hindi niya alam balakasin yung kagipitan namin. Dihado sa usapin. Kaya nangyari, ini-repair kami dito. Ini-repair kami. Ano mangyayari sa papel na to guys? Ito. Ang papel na ito guys ay basura. Ang kailangan namin makausap mismo si Senator Rapi Tulfo para matulungan kami sa personal naming agenda. Kami guys ay may 3 notice ng NHA na pinaalis na kami. Ang NHA guys, National Housing Authority, na pag-aari ng gobyerno, buwis ng taong bayan ang ikinalaga rito at ako'y nang bubuwis. Pero anong gusto nila mangyari? Palayasin kami doon sa tinitira namin at mga Chino ang patitirahin. Kaya kami personal nagpunta rito guys para iparating sa pamahalaan ng hinaing namin. Pero bigo kami dahil sa salitang protocol. Hindi ako pinapapasok doon sa gate para personal sana makausap o alimang staff ni Senator Rapi Tulfo. Kaya guys, bigo kami. Ganito ang sistema ng ating pamahalaan guys. Hindi magkakaroon ng Rapi Tulfo kung ang lahat ng mga mamamayang Pilipino ay naaaksyonan ng tama ng gobyerno. Kaya nagkaroon ng ganitong tanggapan para yung mga dihadong mamamayan katulad namin ay mabigyan ng pag-asa. Diba? Kaso wala. Ganito rin pala sistema. Si Senator Rapi Tulfo pala ay hindi para sa masa. Para sa politika. Magandang araw sa inyo guys. Ako, si Jesse Boy at ito, ang Kawatan Kondaigdig. Namantak niyan, galing pa kami ng Cavite. Kasama ko ang 7 senior citizen. Tapos, meron kami kasama 20 tao, bali 27 kami katao na umaasa na sana ay matulungan ni Senator Rapi Tulfo. Kaya kami nandito sa tanggapan ito guys, kasi nagbabakasakali kami. Pero wala. Ang pamahalaan talaga ay patay na naman. Magkakakampi sila guys sa sistema. Akala ko si Senator Rapi Tulfo ay makakatulong sa amin. Bigo kami guys. Sa napakalaking kabiguan. Hindi kami na maaaring lumapit sa NHA. Kumawa talaga guys, ang mahirap. Ang batas natin guys ay para lang sa may pera at para lang sa mga politika. Ang mga mahihirap na katulad ko, dihadong-dihado. Kawawa talaga kami guys. Sino na yan guys, mga kasama ko. Sa likod po naman sa likod. Kami guys, ang mga taong umaasa, natutugyanan ni Senator Rapi Tulfo sa aksyon namin ito, pero wala, negative. Pinaalis na kami ng NHA guys. Binigyan kami ng notice of cancellation. Bago binigyan na kami ng referral letter papunta doon sa general manager ng NHA. Naghain na kami ng personal na reklamo sa kanila. Pero hindi nila kami dinig. Naghain na rin kami ng reklamo sa Office of the Ombudsman. Pero naging magkakampi rin sila. Kaya nagbakasakali kami dito dahil sa mga bidyong napapanood namin na Senator Rapi Tulfo ay mahusay na senador. Negative guys. Sana patulungan nyo kami guys sa problema namin. Ano ang saloobin nyo ngayon na bigo tayo? Paglapit natin kay Senator Rapi. Ano masasabi nyo te? Lupay-pay. Magagawa. Hindi
tayo... Wala tayong magagawa. Hindi tayo tinugunan eh. Ha? Akala ko ba, hindi na bawal yung ano, vaccine. Ibig sabihin, bago makarating kay Tulfo, marami pagdadaanan ng mga ano, mga tatawid ka ng mga bilang kanilang bundok, tatawiran mo. Alam mo guys, oh. Anong bundok, tatawiran mo bago makarating kay Tuktok. Dapat sana kasi naka-repair na to. Magkaharap na dyan, mag-usap na. Hindi nga tayo pinagbigyan eh. Kaya nga. Naka-schedule na eh. Dapat ka makaharap sana. Wala, bigo tayo. Ganito talaga ang buhay. Ano? Lupay-pay tayo. Ganito talaga. Kahit na pay-pay, Kuya! go. Ligay dalawa. Mga lagas. Lalo yung mga lagas oh. Tignan nyo guys, dalawang senior citizen yan kasama ko. Para lumapit dito kay Senator Rapi Tulfo tumingi ng tulong. Ano masasabi nyo ngayon kuya dahil hindi tayo pinakinggan ni Senator Rapi? Lupay-pay. Kawawang buhay ng Pilipino. Kuya, ano masasabi nyo? Wala. Bigo tayo guys. Madaling araw pa guys, nandito na kami. Gutom na. Nagtsatsaga para lang makausap at umasa na makakarap namin si Senator Rapi. Pag-uwi sa bahay, maghanap pa ng makakain. Naghanap buhay pa. Puro artista ang umarap sa amin guys, ayan o. Batang Quiapo, yan ang umarap sa amin. Saka yung isa, Frontline Pilipinas. Kawawa talaga si Juan. Hindi nyo nakita? Hindi. Guys, ito na, pabalik na kami ng Cavite. Ito guys, yung sasakyan na ito, inarakila pa namin to para lang makita si Idol Rapi Tulfo para makadulog ng personal, pero wala guys, bigo kami guys. Ito yung mga kasama ko. Tol, nasaan ka pa naman namin? Makita ka namin. Bigo kami. Marami Tulfo. Ay, Mga kasama, bigo tayo. Si Senator Rapi Tulfo hindi para sa masa, para sa politika. Kawawa talaga tayo. Ayan guys, ito kasama ko. Ano panawagan nyo kay Senator? Maraming salamat pa rin. Thank you. Nagsignal ka muna. Senador. Narating tayo sa kanyang bungad ng dapat. Hindi kayo pinapasok? Wala bigo. Bigo, pagmamahal nito ko sa akin, bigo. Walang ganang kumain. Hindi nakita ang idol. Talaga. Wala kahit mga staff lang yan kumarap ka. Bigo kami guys. Kawawa ang kalagayan namin. Maasa pa naman ng mga taong itong kasama ko na matutugunan kami na magbigyan ng aksyon ng aming kahilingan kay Senator Rapi Tulfo. Masakit guys. Lalapit ka sa kinaukulan para mabigyan ka ng kaukulang sistema. Pero wala. Umasa lang kami sa wala. Akala kasi namin nung una yung balik namin may interview na kami. Binigyan na kami ng referral papunta sa NHA. Oy, ilang buwang schedule, 6 na buwan naghintay. 6 na buwan kami naghintay guys bago gutom pa inabot. Kailan kaya magkakaroon ng maayos na pamumuno ang ating bansa? Kung si Pacquiao sana nanalo, baka yung mga unit ng NHA i-distribute na ngayon.
Pacquiao siguro nanalo guys. Baka yung mga unit ng NHA binigay na siguro sa mahihirap dahil yun ang kanyang pangako eh. Ang pangako ni BBM na 20 pesos ang bigas. 20 pesos pa lang, 1/4. Guys, alam nyo ba guys na ang ating bansa guys ay number 1 ngayon na tulisan sa buong mundo. Sa international transparency nangunguna ang bansang Pilipinas. Kawawa talaga si Juan, pinagpipiestahan. Pinagpipiestahan ng mga tulisan. O, manawagan kayo kay Senator, baka kayo mapakinggan. Sana mapakinggan kami. Dati kami mga isda, wala kami mga nagbuhay. Sana matulungan niya kami. Hindi na kami sa bundok. Punta kami sa bundok. Dati kami si Dina, ngayon si Ukoy na. Buntot kami! Ayaw na may unggoy. Dati si Dina, naging Ukoy na. Ultimo sa akin, sa bundok walang masangan. Bawas-bawas na ang mga grupo dahil nagkagulo. Okay. Guys, nandito na ako sa aming bahay. Nakauwi na ako galing ng Quezon City. Umalis kami rito kanina sa Cavite. Alas 3 ng madaling araw. Nakarating kami ng tanggapan ni Senator Rapi Tulfo doon sa Channel 5 sa may Buni, Mandaluyong para sana humingi ng tulong kay Senator Rapi Tulfo tungkol sa problema namin sa pagpapaalis sa amin dito ng NSA. Pero tigo kami guys. Ang tanggapan pala ni Senator Rapi Tulfo, yung Rapi Tulfo in action, hindi pala totoo guys. Pera-pera pala ang dahilan. Sa palang malaki negosyo guys. Kaya nabigo kami guys. Iyak talaga yung mga kasama ko guys, lipay-pay. Kasama ko itong senior citizen. Bago 20 kami mga kakaedad. Kaya guys, bigo kami. Kaya guys, bago kayo lumapit kay Senator Rapi Tulfo sa tanggapan niya, mag-isip-isip muna kayo baka matulad kayo sa amin. Nagsayang na kami ng oras at panahon bago di rin pala kami ma-actionan. Bigyan na kami ng referral na papel para idulog sa NHA. Wala. Ala ko guys, sumbungan siya ng taong bayan. Magandang araw sa inyo guys. Ako si Jesse Boy. At ito, ang kawatan kong daigdig.